nagtitiwala talaga sa amin eh. Siguro kung or wala or baka 50-50. So, lahat ng nangyayari, wala kaming in-expect na ganito magiging kalaki yung magiging suporta at pagmamahal sa amin ng lahat ng pinalaki ng sex bomb. So, kaya ngayon na-overwhelm po kami talaga sobra. The tickets are sold out. People can't understand. Hindi naman kayo nag-major PR. When you analyze it, palagay mo saan nanggaling ito? Siguro yung siguro dumating sila sa point na nostalgia kasi yung in-offer namin. Kaya sila nagsidatingan. Gusto nilang makawala at bumalik dun sa kabataan nila kahit kahit ilang oras na. And yun po yung nangyari. And then naging ano siya, yun yung naging kumbaga kwento na sa lahat na kailangan yung manood kasi ganito, ganyan. And nagkaroon ng ng biggest comeback hanggang sa nagkaroon din ng unexpected na round. Bago ang sex bomb, ano ang buhay ni Rochelle? Bago ang sex bomb, ako ay isang estudyante. At rumarakit-rakit sa mga barangay fiesta. Eh, para may pambaon. Tulong na rin sa pamilya. And kami yung klase ng pamilya na masasabi ko na medyo mahirap, pero masaya. Kasi nabasa ko, binaba ka talaga ang sakit. Oo, natutulog ako minsan. Pagising ko, pag ganyan ang kamay ko, ayan na tumilansik na. Tapos hindi naman ako natatakot na sa akin, masaya to kasi may swimming pool kami. Hindi ko siya tinatrato na, oh my gosh, nakakatakot naman, oh, sa kami kakain. Wala akong gano'n. Sa Malabon po kasi, pumuputok yung mga palaisdaan. So, yung mga galing sa palaisdaan na tilapia, bangus, sugpo, hipon, lahat yun nasa labas ng bahay namin. So, may ulam kami for 1 week. So, hindi po kami talaga natatakot. And lahat yun, isang masayang alaala talaga. Ano ang trabaho ng mga magulang mo? Tatay ko po mangingisda. Nanay ko po talaga sa bahay. At may pangarap ka na nung bata ka pa. Yes! Ang Anong pangarap ahon mo? sila sa kahirapan. Pag-uulan, gusto ko yung, nakikita ko rin, kami mga bata pero sa mga magulang namin, nakikita ko yung kaba, nervyos, panibahay, kasi hindi naman din mataas yung bahay namin, isang lang siya. So, magtataas na naman ang gamit. Pag tumataas yung tubig, magtataas na naman ang gamit, ng ref, ng washing. So, yung kaba sa kanila, lagi ko nakikita kapag umuulan. So, ang pangarap ko lang talaga sa kanila is mabigyan sila ng maayos at hindi butas-butas na bahay. What was your dream when you were growing up? Maging doktor. Talaga, maging doktor. Pinangarap mo maging doktor. Gusto ko maging doktor. Kasi parang pag nagkasakit ang mga magulang ko, ako gagamot sa kanila. Kaya ano nangyari? Naging cancer po eh. As in, naramdaman ko na eh. Siguro dahil sa mga barangay contest na sinalihan ko. Kasi nung nag-aaral ako, nag-start ko ako bilang major. Yung buong pamilya, may kumakanta, may sumasayaw. So, sanay na yung tenga ko sa kantahan, sanay na yung mata ko sa sayawan. So, hanggang sa sumali ako sa contest ng ABS, ng GMA, lagi salitan po yan. Kung saan may contest, doon kami pupunta. Para pumitan. Magkano ang napanalunan mo sa unang contest na sinalihan mo? Unang contest ko po, ano po, sa akong hiking society show. Tapos, actually, natalo po ako. Pero 5,000. Okay, pero nanalo ka. May pauwi ka pa. 5,000. May pera. May Okay. pera, pero malaki na po yun. Kasi 20 pesos na naman ang baon ko araw-araw. So, maghahati-hati na yun siguro. May 500 na pamasahe, pangkain. So, 1,500 yun. At least may naiuwi po ako. So, magtatago ako ng 500, pang baon ko, bibigay ko sa nanay ko yung 1,000. Magawa na tayo ng magandang Ganun ang video, share. guys. Pero hindi niya Don't alam sa worry. Pinoy pa. Pero pag sa TV na mapanood niya na. Inanong mo Ano, naman na may sumasali pwede ka. yun. Yes, nung panahon na yun, nagalit si tatay nung nabubuhay pa. Kasi ayaw niya akong sumayaw kasi ang gusto niya mag-aral ako. Laging nagsasabi sa akin na, lang naman ang mapapabaon namin sa iyo doon sa tumanda ka eh. Kasi bukod dyan, alam mo naman na mahirap tayo, wala tayong pera. So, yun lang talaga yung mapapabaon sa iyo, mag-aral ka. So, tinapos ko po yung high school. Natapos